Hello, magandang morning. Si Kuya John po ito. Today is Monday, December 2, 2024. Ang pag-uusapan po natin ngayon sa umaga na ito, mas maganda po ito. Marami tayong mapupulot na aral tungkol po ito sa salita ng Panginoon. Kinuha po dyan sa Roma 12:17 or chapter 12:17. Hayaan po ninyo muna ako basahin ito at bulay-bulayan po natin. Pagbibigay po tayo ng komento at insight para po sa kaalaman ng nakakarami. Okay? Ito po yung chapter 17 up to chapter 17 up to chapter 12 verse 17 to 21. Ito po yung nalalaman. Huwag ninyong gantihan ng masama ang mga gumagawa sa inyo ng masama. Gawin ninyo ang mabuti sa paningin ng lahat. Hanggat maaari, mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo yan sa Diyos, sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan sa Biblia po, ako ang maghiganti. Ako ang magpaparusa. Kaya kung nagugutom ang inyong kaaway, pakainin mo. Kung siya ay nauuhaw, painumin mo. Dahil kapag ginawa mo ang mga ito, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Huwag kayong patatalo sa masama, kundi talunin ninyo ang masama sa pamagitan ng paggawa ng mabuti. Praise God. Hallelujah. Yun po ang sinasabi po ng Bagong Tipan sa The New Testament, Roma 12:17 to 21. So, hindi po natin maiwasan sa mga nangyari po sa bayan po natin, bayang Pilipinas, na mayroon mga sigalot, mayroon ingay politika, malayo pa naman po ang politika. Next year pa yan, May 2025, at saka yung sa presidential election 2028 pa. Pero sa ngayon pa lang mayroon na kaagad pagbibigayan ng mga anghang na salita. Na sa tingin ko, yun ang magdudulot ng pagka-divide, hindi pagkakaisa, pagka-grupo-grupo ng mamayan natin. Palitan ng mga sabihin po natin na hindi katanggap-tanggap ng mga salita laban sa isa. Pero mas napanatili ng leader natin sa bansa na hindi magkomento at magbigay ng nasaluubin niya. Nagpapakita po yan ng true leader. Kasi sabi pa nga niya sa isang magbablog po tayo sa darating na araw, deceive not. Huwag kayong magpapaloko. Ang leader ng bayan po natin, true enough, ang obligasyon po sa ilalim po ng batas natin, under the 1987 Constitution at sa lahat po ng batas natin, ang layunin ng isang presidente po o lahat ng taong gobyerno, be it elected ka or appointed ka, is magbigay ka ng karampatan ambag para mapataas ang antas o hanap buhay ng taong Pilipino. Na-post ko nga sa wall ko na debt-ridden society na po tayo. Ang laki na po ng utang natin. In spite of that, nandiyan pa rin yung tinatawag na political maneuvering. Nakakalungkot po Imbis po na pagtutunan natin ng pansin kung paano tayo gagawa ng mabuti para po natin sa kapwa nating Pilipino. Tandaan po natin, ma-elected official ka man, ma-appointed official ka man, from the lowest level up to the president, ang pinapasweldo sa iyo, ginagamit mo sa sakyan, gasolina po lahat, ay nanggagaling po yun sa taong bayan. May trabaho ka man, wala kang trabaho, pag bumili ka at may resibo yan, matik yan, tingnan nyo yung resibo nyo. Mayroon yan, ambag ka sa pagpapasweldo sa ating mga opisyal sa gobyerno. Kahit ano ka man,
pulis ka man, military ka man, mayroon tayong karampatan ambag dyan. Ay tinatawag yan value added tax. At iba pa, lalong-lalo na pag private citizen ka, negosyante ka, malaki ang ambag mo sa pundo ng gobyerno para lang gamitin natin sa tinatawag na social services na hindi po tayo maging isang ayuda country or laging nangihingi ng tulong galing sa gobyerno. Dapat po ang gobyerno ay nandiyan para protektahan po tayo at pagsilbihan. Hindi po baliktad na ang tao po ang nagsisilbi sa gobyerno at protection sa gobyerno. So, inasahan ko po na pagkaisa tayo, bawat Pilipino, at maiwasan po natin yung mga unnecessary bickerings, yung mga rally dito, rally doon, at kasi hindi po maganda ang magiging kalalagayan ng ekonomiya natin. From the point of view of economy, hindi po maganda. Ang importante po, makapag-elect tayo po ng leader na mababayaran po yung utang ng Pilipinas po natin internationally and domestically. Nagkakahalaga na po yan ng 15 point something trillion ang utang po natin. Yung debt versus GDP, yung gross domestic product, ang laki na po niyan 60%. Ibig sabihin, magkano ang kinikita natin sa isang taon, 60% doon, nanggagaling po yan sa utang ng Pilipinas. So, dyan lang po muna tayo magtatapos. Sana po nakabigay tayo po ng impormasyon at kaalaman na magkaisa po yung mga political leaders natin from the lowest level up to up, para naman maging maunlad yung bayan natin. Hindi lang yung pangsarili. At saka sabi ko nga po dito sa natin sa YouTube channel natin, ipapahatid natin yung malaman ng mga impormasyon, balita. Bawal po dito ang siraan ng tao, bawal ang magmura, bawal ang bastos, at iba pa. Salamat po. Saan po kayo ngayon naroon? Mag-ingat po kayo lahat. Naway pagpalain tayo. May God bless us all. Kuya John po ito. Maraming salamat po.